Hala, Diwata Joy may nalaman tungkol kay Kalingap Dan. Ano kaya ito mga Kalingap? Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga Kalingap. Sana'y hindi niyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuuan ng video na ito mga Kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga Kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab, maraming salamat po. Diwata Joy may nalaman tungkol kay Kalingap Dan. At Joy napaiyak at napahagulhol. Pero bago yun ay pag-usapan muna natin mga Kalingap ang tungkol sa tambalan ni Diwata Joy at Kalingap Dan na kung saan ito'y dumaan sa mga pagsubok para magkatambalan lang silang dalawa. Alam naman natin na si Dan ay may katambalan dati at mas pinili niya si Diwata Joy at hindi naging madali ang lahat ng ito mga Kalingap dahil sa maraming hindi nagkakagusto sa tambalan nilang dalawa. Sa bawat relasyon, may mga pagsubok na dumarating, mga hamon na sumusubok sa tibay ng samahan. Ganito ang kwento ni Dan at Joy, dalawang magkaibigan na ang ugnayan ay dumaan sa matinding pagsubok bago tuluyang nagtagumpay. Nagkakilala sina Dan at Joy sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Si Dan, isang matagumpay na charity vlogger, ay nakatagpo ng aliw sa mga luho ng buhay. Samantalang si Joy, isang simpleng dalaga at naging beneficiary ni Kalingap Rab ay may malalim na pananaw sa buhay at sa kahalagahan ng tunay na pagkakaibigan. Sa kabila ng kanilang magkaibang mundo, nagsimula silang magtaglay ng interes sa isa't isa. Habang lumalalim ang kanilang ugnayan, nagsimulang magpakita ang mga pagsubok. Si Dan ay nahulog sa bitag ng materyal na kaligayahan, na nagdulot ng pagkakalayo sa kanilang relasyon. Samantalang si Joy, bagamat tapat, ay nahirapan sa pag-unawa sa mga pagbabago sa buhay ni Dan. Ang kanilang komunikasyon ay nagiging limitado, at ang mga hindi pagkakaintindihan ay nagiging sanhi ng tensyon. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi sumuko sina Dan at Joy. Pinili nilang pag-usapan ang kanilang mga nararamdaman at maghanap ng solusyon. Si Dan ay nagsimulang magbukas ng kanyang puso at isipan, tinanggap ang kanyang mga pagkakamali, at nagsimulang magbago para sa ikabubuti ng kanilang samahan. Si Joy naman ay nagpakita ng malasakit at pag-unawa, at nagbigay ng pagkakataon kay Dan na itama ang mga pagkukulang. Dahil sa kanilang pagsusumikap at pagmamahal, ang relasyon ni Dan at Joy ay muling sumigla. Natutunan nilang pahalagahan ang bawat isa, tanggapin ang mga kahinaan, at magtulungan upang mapanatili ang kanilang samahan. Ang kanilang kwento ay patunay na sa kabila ng mga pagsubok, ang tunay na pagkakaibigan at pagmamahal ay maaaring magtagumpay. Sa kwento ni Dan at Joy, makikita natin na ang bawat relasyon ay dumadaan sa mga pagsubok. Ngunit sa pamamagitan ng pag-unawa, komunikasyon, at pagmamahal, ang anumang hamon ay maaaring malampasan. Ang kanilang kwento ay isang inspirasyon sa lahat na ang tunay na samahan ay hindi nasusukat sa perpekto, kundi sa kakayahang magpatawad at magpatuloy ng magkasama. At sa kabilang dako naman mga Kalingap, Diwata Joy may nalaman tungkol kay Kalingap Dan. Ano kaya ito? Yan ang malalaman na natin ngayon. Nakalipas ang isang pag-celebrate ng birthday party ng Team Kalingap ay may pinabulaan na si Diwata Joy anya ay niloko lang ni Kalingap Dan. Kung totoo man ito mga Kalingap ay masasaktan talaga si Joy at hindi lang si Joy pati si Nanay Imelda dahil ang mga katulad nila mga Kalingap ay talagang seryoso sila palagi at napamahal na rin sa kanila si Kalingap Dan. Lalo na si Joy na napamahal na rin ito kay Kalingap Dan dahil sa kamakailan nga lang sinagot niya si Dan sa panliligaw nito, maalala natin kamakailan na inamin na sa dalawa na sila ng dalawa, at ngayon pa kaya lokohin ni Kalingap Dan si Joy. Hindi naman po siguro magagawa ni Kalingap Dan ang mga ganitong bagay kay Diwata Joy, dahil mahal na mahal ni Dan si Diwata Joy mga Kalingap. Anong masasabi niyo po tungkol dito? Please comment and God bless you all.